Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Pinas Sabat. At meron din po tayo second channel, yung ating Pinas Sabat YouTube channel. Paki-subscribe na rin po yun para mapanood ang replay ng ating radio show sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinasabat din po yung title ng ating radio show. At ayun. Kung gusto mapanood yun ng live mga kababayan, subaybayan lang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM band at mapapanood nyo rin po sa TV, sa Channel 3, sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA Affordable. Okay, mga kababayan, pag-usapan muna natin itong topic na ito ngayon, mga kababayan. Kasi mukhang itong si Inday Lustay ay in hot water. Ito pong si Inday Lustay merong sinabing comment, pero sa kanyang comment nabash ho siya ng mga netizens, mga kababayan. Durog na durog, mga kababayan. At actually, ito makikita ho natin dito sa reaction niyang ganito, dito sa kanyang statement na to, kung gaano siya kawalang alam sa sistema ng politika sa bansa. Kung gaano siya walang kwentang leader. Dahil dito po sa statement niya na ito, makikita po natin ang kanyang immaturity. Yung kanyang pagiging immature. Na para bang hindi siya abogado kung siya ay nagsasalita. Nakakatawa na lang. Mga kababayan, nakakatawa na lang talaga yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Obvious na obvious po na siya ay walang alam sa kung paano magpatakbo ng isang bansa, mga kababayan. At ang kanyang kasikatan ngayon ay utang lamang niya sa kanyang ama. Wala talagang alam, mga kababayan. Promise. No joke. No joke, mga kababayan. Okay, ito ho yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito ho yung statement niya kasi kanina. Ito ho yun. Tungkol ho ito sa investigasyon na nagaganap sa flood control. Naglabas ho kasi siya ng kanyang statement. Ang sabi niya, alam na natin na mayroong problema sa budget, sabi ni Sara Duterte. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Puro lang investigasyon. Ayan. Mga kababayan, dahil dito sa kanyang statement, nabash siya ng mga netizens, mga kababayan. Bash na bash, durog na durog ang pagkatao ni Sara Duterte dahil dito sa inilabas niya na press statement na ito, mga kababayan. Basahin natin yung mga comments dito. Ito ay ang balita ng ABS-CBN News. Ayan, wala pa ring nananagot, puro lang investigasyon. Ito yung mga comments. Ayan. Tulad nito. Basahin natin yung mga ibang comments na dumurog kay Sara Duterte. Sabi, paano pinigilan ni Quezon yung impeachment mo? Di sana nanagot ka na. Nakakulong ka na rin sana. Ayan, patay. Nagre-react ang taong bayan kay Sara at hindi maganda ang kanilang sinasabi para kay Sara Duterte. Sabi, parang wala, ito pang comment dito, isa pang netizen. Parang wala kang korupsyon na ginawa kung makapagsalita ka. Sa panahon ng tatay mo, nag-umpisang lumala ang korupsyon, huwag kang magmalinis dahil mas marumi ang administrasyon ng tatay mo. Ay, patay tayo. Naglalabasan na ang galit ng taong bayan kay Sara Duterte. Ito pa. Mahiya ka naman, hindi ka ata nagsasalamin, kasama ka dyan sa pinagsasasabi mo. Ayun. Grabe naman tong mga comments laban kay Sara Duterte. Ito pa sabi, pakalinis daw niya, nagmamadali ka VP, malapit na, kasama ka. Ayun. Ito pa, ang dami, Buahaha,
Ikaw, hanggang ngayon, di mo pa rin sinasagot ang Confi funds at DepEd, anomalya mong lustay ka. Ay, galit na galit ang mga netizens kay Sara Duterte. Nakakatuwa basahin, mga kababayan. Kasi ibig sabihin nito, unti-unti na hong namumulat ang ating mga kababayan sa kabulustugan at kalokohan ni Sara Duterte. Oo. Sabi ni Arwin, kaumay! Sa kaumay. Oo. Ito pa, ito. Sabi dito ng isa pang netizen, Madam, dito sa amin, hindi lang araw, linggo at buwan, taon-taon ang pag-imbestigasyon. Yung walang palya sa huli at lalong walang agad pinapatay. Gamitin mo din ang utak, hindi kuda ng kuda, nakakahiya ka na. Ay, yan ang sabi kay Sara Duterte. Nakakahiya daw si Sara Duterte. Totoo naman, wala kasing kwenta si Sara eh. Oo. Eto pa. Attorney ka, di ba? Alam mo ang process, di ba? Grabe naman tong comment na to. Oo. Grabe, ang harsh. Attorney ka, di ba? Alam mo process, di ba? Ginawa kasi talaga. Yun kasi talaga, mga kababayan. May proseso kasi na investigasyon eh. Oo. Hindi yung sabi ko nga sa inyo na naipakita nitong comment na to kung gaano ka-immature at kawalang kwentang leader ito si Sara Duterte. Abogada siya, alam naman niya. Oo. Talo pa siya nung hindi abogado. Tinalo pa siya nung hindi abogado pagdating sa pag-iintindi kung bakit kailangan mag-imbestiga, mga kababayan. Tingnan nyo si Presidente, anong sabi niya? Si Presidente Bongbong Marcos, hindi ito abogado. Hindi abogado yan. Pero alam niya ang ginagawa niya. Sabi niya, filing cases over flood control mess cannot be done hastily. Ano sa Tagalog? Ibig sabihin niyan, hindi mo pwedeng madaliin etong pag-iimbestiga at pagpa-file ng kaso dito sa issue ng flood control. Sinabi niya ito last week nung siya ay nasa Malaysia para sa APEC Summit. Sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. stood firm that filing cases against those involved in the flood control fiasco cannot be done in haste, stressing that due process should be observed. This was in response to some business and labor groups who criticized him over supposed slow actions versus corruption into the flood control scandal. He said that he constantly gets messages telling him to order people allegedly involved arrested. Ayan. Mas maganda yung yung paliwanag mismo ni Presidente Bongbong Marcos. Ito ho yung kanyang sinabi tungkol dyan sa issue na yan. Has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Diktador. Yun ang sasabihin sa kanya, mga kababayan. Pag sinabi niya na, sige, pag-arestuin niyo lahat yan. Pag-arestuin niyo lahat ng mga yan, mga kababayan. Pag yun ang sinabi ni Presidente, anong sasabihin sa kanya ng mga inaresto niya? Diktador ka, Marcos, diktador. Diba? Diba yun ang ginawa? Yun ang ginawa nila Sara Duterte nung inaresto si Rodrigo Duterte at dinala sa Hague. Anong sinabi nila kay Bongbong Marcos? Diktador, martial law na. Diktador, kidnapper. Diba? Si PBBM is following everything by the book. Tinalo pa niya yung abogado na ayaw sumunod dun sa book. Ayaw sumunod sa proseso. Yung abogada, eto si Sara Duterte, abogada ka pa naman, ayaw mong sumunod sa rule of law. Palibasa kasi itong mga Duterte, nasanay kasi sila na napakawalang kwenta nila. Nasanay sila na hindi sumusunod sa batas. Di ba? Simpleng pag-attend lang nga sa hearing, hindi nila magawa. Batas pa? Si Presidente Bongbong Marcos, sinusunod nila yung rule book, sinusunod nila yung proseso. They're recognizing the due process
na kailangan mong sundin para hindi ka ma-technical pagdating sa korte. O pag inaresto nilang lahat yan at umapela lahat, o di wala na, tapos na ang boxing. Paano pag na-absuelto silang lahat sa mga kaso nila? O di sayang ang effort. Sasabihin na naman itong mga kumokontra kay PBBM, pakaso-kaso ka pa, lahat naman sa kanila, absuelto. Damned if you do, damned if you don't, mga kababayan. If basta-basta lang tayo nasasabi, hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung ma-acquit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? Correct. That would be much worse result. So, tama siya doon, mga kababayan. Tama si Presidente Bongbong Marcos doon. Hindi mo talaga to pwede madaliin. Case build up yan. Kailangan kapag nag-file ng kaso, sure ball, diretso sa kulungan, mga kababayan. Hindi pwedeng, there's no room for error. Lalong-lalo na bilyong-bilyong piso ang halaga ng ninakaw. There's no room for error, mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kakasuhan dito ay mga senador, mga congressman, mga taong makakapangyarihan sa ating lipunan, mga kababayan. There's no room for error. All these cases must be perfect. Tapos sasabihin itong abogada, puro investigasyon, tanga ka ba? Kailangan nga airtight yung mga kaso eh. Sayang ang Juris Doctor dito sa babaeng to, my goodness. Dapat di ka na nag-abogada kung di mo gagamitin yung utak mo. Sayang Juris Doctor dito sa babaeng to eh. Paano ba nakapasa ng bar to? Anyway, tuloy natin. Due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin, and you cannot charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. Lalo pag na-acquit, you cannot file the same case against them. Pag na-acquit, wala na, tapos na. Principle of double jeopardy. So, ibig sabihin, they get to escape with billions, stealing billions and billions upon billions of pesos? Hindi pwedeng ganun. Kailangan walang lusot, kailangan airtight ang kaso. Kailangan airtight. Si BBBM hindi abogado, alam yan. Itong abogado, walang alam eh. Gusto lang, banat ng banat eh. O yan, tinan nyo, banat niya ng banat, akala niya makakalusot siya sa confidential condition niya. Ayun. Ngayon, iimbestigahan siya for plunder. Di ba? Tuloy. What is more important? That we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. There's no conviction yet. And the court, marami pang, what is the process? Pagka binigyan yung may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, ma-acquit yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun.
Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc., etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun, para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa sandigan, sa ombudsman, eto na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. And magbabayad, they will pay for it with their liberty, and they will pay for it with treasure restitution that they have taken away from government. Diba? Tama si Presidente dyan. Alam nyo mga kababayan, tama siya dyan. Kailangan may magbayad eh. Kailangan meron, sabi nga ni Presidente, they should pay with their liberty. Isabihin, makukulong sila. And they should pay with their treasure. Ibig sabihin, restitution. Ibabalik nila yung ninakaw nila. Pero hindi mo yan pwedeng madaliin. Hindi mo yan pwedeng madaliin. At ang propaganda ho ngayon na ginagawa ng mga DDS, mga babayan, gusto nilang ipakita o gusto nilang paniwalaan nating lahat na ang sobrang bagal ng galaw ng administrasyon dito sa pag-file ng mga kaso. When in fact, marami na hong nairekomenda ang ICI na kasuhan. Nasa ombudsman at nasa DOJ na po ang mga kaso. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Ang sagot naman ng mga abogado sa... Alam nyo mga kababayan na ito example. Na actually nakaka-frustrate talaga. Kasi kahit sabihin na natin binilisan ng Marcos administration. Nag-file ng kaso at nakuha na ng ombudsman, nakuha na ng DOJ. Nag-file sa Sandigan Bayan, nag-file sa RTC, wherever the court of jurisdiction na kung may tamang jurisdiction dun sa kaso. Sabihin natin ginawa yan ng Marcos administration in 3 months. Bilis, di ba? 3 months. Nandun na, nakafile na, nakasalang na. Pero doon mismo sa korte, umaabot dyan ng taon. Kasalanan pa ba ng Marcos administration yun? Di ba? Kung nakasalang na sa korte. Case in point, yung PDAF scandal ni Juan Ponce Enrile. Kailan i-final yun? 2014. 2014, mga kababayan. Panahon pa ni Pinoy na i-file na yung kaso na yun sa Sandigan Bayan. 2014. Kailan lang natapos ang kaso sa Sandigan Bayan? Kailan lang na-acquit? Acquitted take note. Acquitted si Juan Ponce Enrile. Kailan lang na-acquit? Netong buwan lang. 11 years, mga kababayan. Sa Sandigan Bayan, yung PDAF case ni Juan Ponce Enrile. 11 years. Oh, sa tingin nyo ba, mga kababayan, yung 11 years na yon nagkaroon ng hustisya para sa mga Pilipino? Hindi. Ang tagal eh. Nagkaroon din ba ng hustisya para kay Juan Ponce Enrile?
Hindi rin. Bakit? 10 taon siyang meron nakabinbin kaso sa kanya. 10 taon siyang gumagastos para ipagtanggol ang sarili niya sa korte. See? May injustice eh. May injustice dun sa naghabla kasi hindi natin nakita kung sino yung talagang perpetrator ng PDAP. Acquitted eh. May injustice din dun sa na-acquit. Kasi alam naman pala niyang inosente siya from the beginning pero 10 taon siya nakikipagbakbakan sa korte para patunayan ang kanyang pagiging inosente. See? Kaya ho kailangan dito airtight yung kaso. Yes, the government should be a bit more efficient. Oo. Isabihin, medyo mas bilisan ng kaunti. Medyo mas bilisan ng kaunti. Pero hindi pwede maging careless. Yun ang sinasabi ni Presidente. Hindi tayo pwede maging careless dito dahil kapag natalo tayo sa kaso, that's it. Tapos na. Wala na. At yung nanakaw na bilyong-bilyong piso, wala na. Wala nang bawian. Tapos ang sasabihin ni Sara Duterte, puro lang investigasyon. Tanga ka ba, Sara? Ikaw nga, puro bakasyon eh. Buti pa si Presidente. Puro investigasyon. Si Sara Duterte, puro bakasyon. Walang silbi. Elected official ka pa naman, wala kang silbi. Hunghang. Diyos ko. Napakawalang kwenta. Saan ka nakakita? Saan nakakita ng ganong klaseng, Diyos ko, elected official ka pa naman, te. Pero mga kababayan, wala bang nangyayari? Wala bang development? Actually, may mga development. For example, September 29, ICI recommends RAPS versus Co. et al. Over Mindoro flood control lapses. So si Saldico, pinapakasuhan na ng ICI. September 29 pa. Ayan, oh. The ICI on Monday submitted an initial interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman in relation to the anomalous 289.5 million peso flood control project in Nauhan, Oriental, Mindoro. The 32-page report recommended the possible filing of graft, malversation, and falsification charges against resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico and 13 Department of Public Works and Highways officials over their alleged participation in the dike project along the mag-asawang Tubig River. Ayan. Andito yung sheet piles. Oo. Yung sheet piles na dapat 12 meters ang haba nung inilibing na sheet piles, pero ang sukat lamang ng sheet piles ay nasa 2.5 to 3 meters in length. Ang laki ng binawas. 12 dapat eh. 12 dapat, 6 meters yung tinanggal, oh. 9 meters pala, 6 meters. 9 meters yung tinanggal. Grabe, di ba? Oh. Kinasuhan na. Nag-file na ng rekomendasyon, nakasuhan na ni Secretary Boying etong si Zaldico. Kaya nga may comment si Zaldico tungkol diyan. Okay. Sir, balik lang po ako kay Zaldico. Kapag umalit po ito sa tingin bayan, may mga strategy na po tayo para po maipapalit yung pera sa mga. Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saan natin pag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat yaman. Sir Stilon Zaldico, pwede po ba out sa picture yung extradition para mapapauwisan? Pwede yan. Extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, hanggang naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino nakiusap, para naman makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilalang ng buong mundo. Kaya malaking bagay na
Yun nga, nagpapakita nga ng mga litrato niya, nagagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Pinakakakita sa kanya. Sir, last question. Sir, yun na kung binanggit ng lawyer ni Zaldico last week, he said that the ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not the judge. We are not judges here. We are here to investigate traffic corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Kaya hindi prejudging is the wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami west dito. Kami po ay manghuhusik. Kami po ang tinahabol ng mga gumawa ng kabalstugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Kung saldi ko ang una, sino pong susunod? Ikaw. Marami pa yan. Oh, yun. Marami pa daw. At marami pa. At may mga pinag-aaralan kami papeles sa taas kanina. At mukhang mabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa susunod na araw may mga lalabas pa impormasyon na babantayan na lang ng taong bayan sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin tinatrabaho. Kahit Sabado ulit ko, nakikipag-usap kami para matapos lang ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi ho natutulog ang Marcos administration para magbigay hustisya sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Pero, ang mga DDS, syempre, gusto nilang palabasin, wala. Ang gusto nilang palabasin, walang tawag dito, walang ginagawa ang Marcos administration, puro lang investigasyon. Kesa naman bakasyon ng bakasyon, di ba, Sarah? Okay na yung puro investigasyon. At least yung investigasyon, may kapupuntahang kaso yan. Kesa puro bakasyon, di ba? Oo, Kagbalete, di ba? Sarap naman mag-beach habang binabagyo, sinasalanta ng bagyo, mga kababayan natin. Ang tigas talaga ng mukha. Elected official pa naman, di ba? Tapos maghahamon siya sa Malacanang, sasabihin, ba't hindi paliwanag ang pag-ano daw, yung book launching ni FL Lisa Marcos? Ungas ka ba? Ikaw yung elected official eh. Tapos nag-beach ka. Di ba? Eto pa isa. Si Bonoan, pinapakasuhan na rin, kasama ni Cabral. Sino ba? Ayan, si Catalina Cabral tsaka si Bernardo. Dalawa silang pinapakasuhan ng ICI. 3 pala. Kaya nga biglang nagtago ngayon si Bonoan. Di ba? Biglang pumunta ng Amerika si Bonoan. Kasi kakasuhan na siya. Kakasuhan na siya. Kaya biglang tumakbo ng Amerika. As if naman, pag tumakbo siya ng Amerika, di siya mapapa-extradite pabalik ng Pilipinas. May extradition treaty ang Amerika at ang Pilipinas. Tanga-tanga rin. Napapa-extradite siya. Sure yan. Hindi pa natatapos dyan. Ang target, mga kababayan, bago mag-Christmas, merong 60 na posibleng makakulong bago mag-Christmas dahil dito sa flood control scam na to. Sana lang, mga kababayan, sa mga 60 na ito nakakasuhan, kasama ang mga senador at congressman. Sana lang. Pero hindi natin sure. Pero definitely, mga kababayan, hindi natutulog ang Marcos administration sa paghuli ng mga taong nang abuso ng tiwala ng sambayan ng Pilipino at ninakaw ang pera na dapat ay sa flood control at nadiretso sa kanilang mga bank account. Sigurado yan. Huli kayong lahat. At hindi katulad ni Sara Duterte, mga kababayan, wala nang ginawa kundi magdadakdak, magbakasyon, mag-travel, magdadakdak. Yun lang ang ginagawa ni Sara Duterte. Tapos ngayon, bigla siya magsasalita, puro lang investigasyon. Uulitin ko, mga kababayan. At the very least, ang PBBM administration nag-iimbestiga para masiguro na kulong
yung mga nasasangkot dito sa flood control scandal. Si Sara Duterte, hanggang ngayon, puro bakasyon. Walang output, walang kwentang leader. Vice-presidente ka na nga lang, hindi mo pa ginawa ng tama. Diba? Ganyan eh. Ganyan nung kawalang kwenta mga Duterte, mga kabayan. Kaya sa mga tao na medyo neutral ang kanilang paniniwala sa politika, kung nag-oobserba po kayo ngayon ng ating sistema ng politika at hanggang ngayon sa palagay nyo ang mga Duterte ay maayos pa rin, nagkakamali po kayo. Napakalaking pagkakamali po niyan. For sure. Huwag nyo na humbulahin ang sarili nyo. Hindi ho maayos ang mga Duterte. Magbagong buhay na ho kayo. Okay mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?